rockin' with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, fresh overload pa rin ang beauty ng Mama Sam ninyo. So medyo pagod lang tayo kasi galing tayo sa trabaho at maraming ginagawa doon sa school. Pero eto nga, at sa awa ng Diyos, nakabalik naman kagad ng mabilisan kasi wala pang traffic nung umalis ako sa school. So, ang bilis-bilis lang nung biyahe ko. Parang mga 20 minutes or 30 minutes nasa bahay na ako. O, di ba? Bongga lang. So, sana lahat kayo nakapag-dinner na ng bonggang-bongga. Ako, hindi pa kasi hinihintay ko pa yung luto ni No. Ang ulam namin ngayon ay repolyo, di ba? Na nilagyan ng maraming paminta. Ayun naman yung lagi niyang ginagawa. Tapos nilagyan niya yun ng karne o kaya ng chicken. So, masarap naman. Kaya lang kasi ayun nga, sino kasi ayaw niya ng masyadong mga gisa-gisa. Gusto lang niya yung parang ini-steam lang konti yung gulay, gano'n. Yung parang konti lang na luto. Kaya minsan pag kinakain mo, medyo matigas-tigas pa. Actually, dito kasi sa Thailand, sila kumain ng hilaw na gulay. Alam mo yung mga hilaw na ano ba to, yung long beans, yung sitaw, hilaw na basta puro hilaw na talong. Alam mo yung nangangat-ngat talaga nila, sinasawsaw nila yung sa parang sa bagoong isda. Tapos ayun, ganun, okay na yun, carry na yun, nakakaloka. Saka dito, kinakain talaga nila yung ipil-ipil. Ay, mga ganon. Saka yung makahiya, ginagawa nila, sinasalad nila yun, nakakaloka. Kaya sabi ko, kagrabe. Pero sa tingin ko naman, healthy naman. Kasi syempre, di ba, gulay yun. O, pero dapat niluluto, miski pa paano, kahit konti. Yung tipong ginigisa, ako talaga ayoko. Pero yung sitaw, ayun, nakakakain na ako paminsan-minsan. Hindi naman yung katulad sa kanila na parang talagang andalas. Pero ako, no. Yung minsan lang, parang mga isang ganun lang o dalawang ganun, okay ako doon. Minsan nilalagay ko siya sa papaya salad. Ayun, kinakain ko siya doon. Ayun. So, sana lahat kayo ay okay na okay ngayong Wednesday. Ang bilis ng araw, no? Ngayon ay Wednesday na. So, syempre ngayon, ginulat tayo ng chika ngayon sa mundo ng pageantry dahil ito na nga, binenta na nga ni Kun An ang 50% ng share niya dito sa Miss Universe. Ang masasabi ko dyan, ang reaction ko dyan, syempre naloka ako kasi 50%, di ba? Parang wala pang 5 taon, 1 taon ka pa lang na may-ari ng Miss Universe ay parang naibenta mo na kagad yung 50% ng share mo. Kumbaga, parang doon iisipin mo, si Kun An ba ay mapera ba talaga, di ba? Kasi parang nagulat lang ako na parang ang bilis naman para maibenta niya kagad yung share. Sa bagay, hindi naman tago sa atin lahat na kung ano ba yung nangyayari ngayon sa Miss Universe. Di ba? Bankrupt nga kasi yung JKN. So, nagulat din tayo doon na parang hindi pa 1 taon na bibili ang Miss Universe. Biglang pumutok yung balita na bankrupt nga ang JKN at walang anda. So, medyo doon sa part na yon ay nakakalungkot kung iisipin mo. At kung ako naman yung nasa posisyon niya, ganun talaga yung gagawin ko. Doon naman sa mga nagtatanong sa akin, Mama Sam, bakit ganun? Binili niya ang Miss Universe ng $20 million dollars. Tapos, binenta niya yung kalahati ng share niya, ng $16 million dollars. Hindi ba parang tumubo na siya ng bonggang-bongga? Kasi syempre, it's a business. So, naiintindihan ko naman na pinaiikot nila ang business. Ayun nga lang, magagamit talaga yung pangalan ng Miss Universe. Kasi syempre, ayun nga yung ibinili nila yung maging honor sila ng Miss Universe. Imagine niyo ganun kamahal ang Miss Universe at napagkakakitaan talaga ng ganun kabongga kung iisipin mo. Medyo, dun sa part na yon malulungkot ka kung iisipin mo ay, ang Miss Universe, no, talaga na pagkaperahan nila ng bonggang-bongga. Kasi nga, matagal nang iningatan ang pangalan ng Miss Universe at syempre yung legacy na tinatawag talaga na yung title talaga ng Miss Universe ayun talaga yung pinaka-brilliant at pinaka-bongga kung iisipin mo.
But panalo dito si Kun An kasi syempre negosyante siya, ayun talaga yung gagawin niya. Kumbaga parang alam niya kung paano pa iikutin, di ba? Hindi naman siya magiging interesado dyan kung hindi naman brilliant ang Miss Universe. Tingin ninyo, sino mag-i-interest kung wala namang mapapala? Syempre, kaya nga nila binibili yan para magkaroon sila ng pera, para kumita sila ng bonggang-bongga kasi alam nila na potential. At ito yung masasabi ko na ang talino dito ni Kun An talaga. Sobrang talino niya kasi imaginein mo, binili ko siya ng 20 million, binenta ko siya ng 16 million. Kalahati lang yon. Plus, meron pa akong kalahati na ako yung ownership, o di ba? Ang bongga lang. So, ganun siya ka-genius, ganun siya katalino pagdating sa negosyo. So, kaya naniniwala ako, darating pa yung mga panahon na magiging bonggang-bongga pa ang Miss Universe. And then, doon naman sa nagsasabi na, ano naman daw masasabi ko na si Olivia Guido ay isa sa mga vice president na involved na talaga siya dito sa Miss Universe. To be honest, ako noon, nararamdaman ko na hindi imposible na maging presidente ito ng Miss Universe o maging co-owner kung marami siyang pera. But, ang maganda dito, yung friendship nila ni Kun An, na-build nila ng bonggang-bongga. Kumbaga, parang doon sa part na yon ay natutuwa ako kasi syempre pinagkatiwalaan ni Kun An etong si Miss O, at si Miss O naman nabigyan ng opportunity din sa maging kaibigan niya si Miss Kun An. And then, ang maganda dito, syempre kasosyo niya ito sa negosyo, yung tinatawag na skincare, di ba, ng Miss Universe ngayon, si Miss O lahat ang may gawa nun. So, nakakatuwa kasi syempre, binabago niya, tinutulungan niya rin talaga ang JKN na makaahon sa problemang hinaharap. And then, of course, dahil may tiwala si Kun An, ginawa niya to vice president. Hindi ko lang alam kung may sweldo siya doon na. I hope na may sweldo siya na katulad nila Paula Shugart, ganon. So, ang bongga lang ni Miss O kasi ka-level niya na si Paula Shugart. So, ano ang magiging benefit natin na nandiyan dyan si Miss O sa Miss Universe? Well, ang masasabi ko dyan, I think, ay, syempre, alam ni Miss O kung paano sila pipili ng Miss Universe. And then, pwede niya mabigyan ng tip ang organization natin sa Pilipinas na Miss Universe Philippines na ayon na ito ang hinahanap namin, ito ang gusto namin. So, since na Pilipinas siya, alam niya kung paano at sino ang dapat ipadala sa Miss Universe. So, tingin ba ninyo na ito ay makakabuti o hindi sa atin? Siyempre, ang hiling ko lang talaga, sana walang bayasan na maganap, di ba? So, yon. So, feeling ko naman ay makakaariba ng bonggang-bongga. So, sa mga pangyayari ngayon dito sa Miss Universe, sa ngayon ay hindi pa natin makikita yan sa ngayon kasi sobrang aga pa. Kaya lang, syempre, iba kasi kapag meron na dati nang nagpapatakbo ng Miss Universe nandiyan. Katulad na lang halimbawa, sila Paula Shugart. Parang feeling ko, syempre alam nila kung ano at paano ang gagawin sa Miss Universe. Kaya lang kasi kung iisipin mo, kala Paula Shugart kasi, ang nangyari ay bumaksak ng todo-todo ang Miss Universe. Actually, sila yung nagtanim dito eh. Dapat sila yung umani ng ganito. Sila kasi yung nagtanim. Kumbaga, parang hindi naman magiging ganito kabongga yung pangalan ng Miss Universe kung hindi din dahil kay Paula Shugart, di ba? So, ang mali lang dito, umalis lang sila ng maaga. So, parang sana sinakyan na lang nila yung mga sitwasyon and then tinignan nila kung ano yung mga pwede pang mangyari in the future. So, yon. Siguro parang pili ko hindi na rin nila talaga kinaya yung sitwasyon na nangyayari ngayon sa Miss Universe. Kaya lang ang nakakalungkot dito, hindi natin alam kung ano ba at saan patutungo ang Miss Universe. Kasi syempre lahat sila bago na nagpapatakbo dito. But
ang pangahawakan mo na lang sa kanila, mga negosyante naman tong mga to, so alam nila kung ano ang gagawin. Ang akin lang sana, mapanatili nila yung prestigious na tinatawag sa Miss Universe, kasi ayun talaga yung importante. Alam niyo, sa totoo lang, ang talagang isa sa mga hinangaan ko, ang nagbigay din talaga na sobrang prestigious talaga para makita talaga yung quality ng Miss Universe, yung IMG. Kasi yung IMG, kasi yung time na era nila, talagang nakita natin kung paano ito palabasin na empowered ang isang babae. Nakita natin, napansin nila yung galing kung paano magsalita ang mga taga South Africa. Nakita nila yung kung paano sumuporta ang Pilipinas. Sana ganun din, makita din yun ng organization na bago ngayon ng Miss Universe na JKN at saka ng Legacy. Kasi mas gusto ko yung Miss Universe is may quality girl, di ba? Yung makikita talaga yung galing, yung tapang ng isang babae at kung bakit siya ay Miss Universe. Hindi yung basta-basta lang na may ganda, magaling rumampa, pero yung alam mo yun, yung kulang naman sa lalim. Kasi napaka-importante kasi na dapat ang Miss Universe winner ay masasabi natin empowered woman talaga. Yung tipong walang papantay sa galing niya. Katulad na lang nila Olivia Culpo, Arboni, di ba? At kung sino-sino pa yung mga naging Miss Universe, katulad na lang ni Catriona Gray. So, yon ang akin. So, sa ngayon, hindi pa natin makikita yan dahil magsisimula pa lang sila. Ngayon, 2024, ang Miss Universe ay gagawin sa Mexico, na kung saan ang isa sa mga honor ng Miss Universe ay taga-Mexico. So, tignan natin kung magkakaroon ba ng bayasan or magkakaroon ba ng mga kung ano-ano pang sinasabi ninyo, katulad na lang halimbawa ng cooking show, Lutong Macau, yung mga ganon. So, abangan natin yan. So, for sure, bongga ang magiging Miss Universe ngayong taon na to. Diba? So, yun ang nakikita ko. And I hope na magawa nila ng tama at sana maging fair sila sa pagpili nila ng mga susunod ng Miss Universe. Sabi ko nga, sana mapanatili nila yung tinatawag na prestigious sa pageant na to. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, yun guys. Guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan. Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated. Syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, walang imposible. Sa itaas, magtiwala lang tayo sa Kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.